7 taon. Isang mahabang panahon para sa iba, ngunit para kay Cassie, ang 7 taon ay parang isang mabilis na pag-ikot ng orasan mula ng talikuran niya ang pamilyang Escudero. Sa 7 taon na yon, pinili niyang magtago sa isang simpleng lungsod sa Laguna. Doon, nagtayo siya ng isang maliit ngunit sikat na flower shop at cafe, ang Anya's Cas. Wala daw mamahaling bestida, wala ng mga bodyguard, at walang mga formal na handaan na puro ng plastic ng ite. Ang suot niya ngayon ay simpleng apron at ang amoy ng kanyang paligid hindi na mamahaling pabango kundi bango ng bagong giling na kape at sariwang mga rosas. Kasi, dumating na yung mga bagong supply ng tulips mula sa selyo. Isang pamilyar at malambing na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at ngumiti. Lumakad papalapit si Harold, bitbit ang dalawang malalaking kahon ng mga bulaklak. Si Harold ang kanyang matalik na kaibigan. Nakatagpo niya ito ng mga unang buwan ng kanyang pag-alis. Si Harold ang nagbigay sa kanya ng trabaho, nagpatuloy sa kanya at hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanyang madilim na nakaraan hanggat hindi siya handang magkwento. Salamat Harold, iwan mo na lang dyan sa counter, ako nang mag-aayos. Anya rito habang pinupunasan ang lamesa. Binaba ng lalaki ang kahon, ngunit sa halip na bumalik sa likod ng kusina, nanatili itong nakatayo. Pinagmamasdan ang mukha ng dalaga. Sa tagal nilang magkasama, mas lalo nagkahugis ang kagandahan ni Cassie. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Napalitan to na isang uri ng kapanatagan na matagal nitong pinaghirapan na abutin. May problema ba, Harold? May dumi ba ako sa mukha? Natatawang tanong niya nang mapansin ang titig ng kaibigan. Huminga na malalim si Harold. Lumapit siya kay Cassie at dahan-dahang hinawakan ng kamay nito na may hawak ng basahan. Cassie, 7 taon na. Ganon kita katagal pinanood na bumangon. Ganon katagal kong nakita kung paano mo binuo muli ang puso mo. At sa 7 taon na yon, kontento na akong maging kaibigan mo. Maging takbuhan mo tuwing naaalala mo ang nanakit sa'yo. Kinabahan si Cassie sa tono ng boses ng lalaki. Harold, ano bang sinasabi mo? Ang sinasabi ko, Cassie, hindi ko na kayang magpanggap. Bulong nito at mas lalo pang hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Mahal kita, matagal na. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang isang lalaking gustong mag-alaga sa'yo habang buhay. Hindi kita minamadali pero gusto ko lang malaman mo na nandito ako, laging nandito para sa'yo. Napatitig siya kay Harold. Ang pag-amin nito ay isang bagay na matagal niya nang nararamdaman, ngunit pilit niyang iniwasan dahil natatakot siyang masira ang tayong magandang relasyon na meron siya sa kanyang buhay. Maya-maya, narinig niya ang pagtunog ng chime sa pinto ng cafe, hudyat na may pumasok na customer. Otomatikong napabitaw si Harold sa kamay niya habang siya naman pilit na inayos ang sarili upang humarap sa customer. Magandang hapon po, welcome to... Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin. Ang mga salita tila nabara sa kanyang lalamunan at ang kanyang puso na matagal niyang pinatigas biglang nakaramdam na isang matinding sipa ng takot at gulat. Nakatayo sa kanyang harap ang isang lalaking naka-Amerikana, hawak ang isang mamahaling sunglasses. Gwapo pa rin ito, ngunit may bakas na ng katandaan at stress sa kanyang mukha, si Louise Ford. Kamusta, Cassie? Ngumitito sa kanya. Matagal ka rin hinahanap ng mga tao pero sa wakas, nahanap din kita. Naramdaman niya ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang unang bulto ng kanyang nakaraan ay opisyal nang nagbalik at alam niya, ito pa lang ang simula ng isang mas malaking panganib na muling sisira sa tahimik niyang buhay. Kaagad nanginig ang mga daliri ni Cassie na nakahawak sa gilid ng counter. Sa takal ng kanyang pagtatago, binuo niyang isang matibay na pader sa paligid ng kanyang puso. Akala niya kapag nakaharap niyang muli ang mga taong nanakit sa kanya, wala na siyang mararamdaman. Akala niya tapos na ang takot, ngunit ang makita si Luis na nakatayo sa sarili niyang teritoryo ay nagdala sa kanya ng isang matinding pakiramdam ng pagsakop. Anong ginagawa mo rito? Bago pa man makahakbang ang lalaki papalapit, mabilis na humarang si Harold sa pagitan nila. Seryoso at matalim ang tingin nito sa bagong dating. Bilang matalik na kaibigan ni Cassie, alam niyang bawat detalye ng kwento nito. Alam niya kung paanong ginamit ng lalaking to si Cassie para sa pera at kapangyarihan ng pamilya Escudero. Sino ka? At anong kailangan mo sa may-ari ng cafe na to? Maotoridad na tanong ni Harold. Isang mapang-aping ngiti ang sumilay sa labi ng nakatatandang Ford. Ako?
Ako lang naman ang lalaking unang nagmay-ari ng puso ng babaeng nasa likod mo. Kaya kung maaari, umalis ka muna sa harapan ko dahil ang pakay ko ay ang dating sa akin. Luis, tumigil ka. Sa wakas, nakabawi si Cassie ng lakas. Lumabas siya mula sa likod ni Harold. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa harap ng kaibigan ko. At higit sa lahat, wala nang sayo dito. Matagal nang wala ang anumang meron tayo. Huminga ng malalim si Luis. Pinalamyos ang kanyang ekspresyon. Humakbang siya ng dahan-dahan at tinaas ang dalawang palad na tila ba sumusuko. Kasi pakiusap, makinig ka muna sa akin. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Alam ko naging kasangkapan ako sa laro ng pamilya mo, pero naniwala ka ba talaga na wala akong naramdaman para sa'yo? Gabi-gabi kitang hinahanap. Gabi-gabi akong binabangungot nung araw na iniwan mo ko. Kasintahan mo na si Minda noon pa man, Luis. At ngayon kasal ka na sa kanya, hindi ba? May pait na sambat niya rito. Narinig ko ang balita bago ko umalis ng Manila. Kasal ka sa tagapagmana ng mga Ford. Sandaling natigilan si Luis at may dumaang lilim ng galit at lungkot sa mukha nito nang mabanggit ang pangalan ng asawa. Oo, kasal ako kay Minda. Pero isang malaking pagkakamali ang kasal na yon, Cassie. Isang transaksyon lang ang nangyari sa pagitan ng mga magulang namin. Wala akong buhay sa piling niya. Nabubuhay lang ako sa mga alaala nating dalawa. Nang malaman kong may nakakita sa'yo dito sa Laguna, hindi ko na napigilan pang sarili ko. Gusto kong bumawi. Gusto kong buhayin ko anong sinira natin. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga tano dito, Mr. Ford, mariing singit ni Harold. Humakbang to pasulong at halos magkadikit na ang kanilang mga balikat ng lalaki. Hindi mo ba naririnig ang sinasabi niya? Hindi niya kailangan dito at lalong hindi niya kailangan ng isang lalaking may asawa at magdadala na naman ng gulo sa buhay niya. Tumingin ng matalim si Luis kay Harold. Pagkatapos muling binaling ang tingin sa dalaga. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Cassie. Babalik ako at sa pagkakataong yon sisiguraduhin kong makikinig ka na sa akin. Mabilis tong lumingon at lumabas ng cafe. Nang mawala ang sasakyan ni Luis, tuluyang nanghina ang mga tuhod ni Cassie. Naupo siya habang ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Agad na lumuhod si Harold sa tapat niya at tinawakan ng kanyang mga kamay. Cassie, nandito ako. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang saktan kanya ulit. Mariin siyang tumingin sa binata. Ang mga luha sa kanyang mga mata nagpapakita ng labis na kalituhan. Kasasabi lang ni Harold na mahal siya nito at ngayon naman nagbalik ang unang lalaki na nagturo sa kanya kung paano masira. Sa kabilang banda, hindi pa man tuluyang humuhupa ang panginginig ng sistema ni Cassie dahil sa biglaang pagpapakita ni Luis, isa na namang panibagong bulong ng tadhana ang sumunod, bumasag sa sumunod na araw. Ang umaga sa Anyas Cas ay nagsimula sa karaniwang ritual, ang paggiling ng sariwang beans, ang pag-aayos ng mga bagong pitas na mirasol at ang mahabang katahimikan sa pagitan nila ni Harold matapos ang sunod-sunod na pagtatapat. Kasalukuyan na ngayong nagkakape habang nakatanaw sa labas, ang isip niya lumilipad. Paano niya nahanap si Luis? At kung nahanap siya nito, ibig bang sabihin marida rin siyang matutunton ng mga eskodero? Ang takot na matagal niya nang kinalimutan, muli na namang bumabalik. Cassie, kung iniisip mo pa rin ang lalaking yun, pakiusap. Huwag mo nang sanayin ang sarili mong matakot. Marahang saad ni Harold habang nagpupunas ng counter. Sinisikap ko, Harold, kaya lang ang dali niyang pumasok dito. Ang dali nilang sirain ang kapayapaan na matagal nating binuo. Sagot niya, pilit nang umingiti upang hindi mag-alala ang kaibigan. Sa lalim ng kanilang pinag-usapan, hindi nila namalayan na may tao na sa loob ng kanyang shop. Sabay silang napalingon. Ang pumasok ay isang lalaking may kakaibang presensya, ngunit ang mga mata nito, ang mapupusok at tila nag-aalyas ay hindi nagbabago kailanman. Si Harry Escudero. Nabitawan niya ang hawak niyang kutsara. Harry? Huminto si Harry sa gitna ng cafe. Nang magtama ang kanilang mga mata ng dalaga, unti-unting nawala ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha at napalitan na isang emosyon na halo-halong pananabik, sakit at matinding pangungulila. 7 taon siyang pinatapo ng kanyang pamilya sa London upang mag-aral at magpatino matapos ang iskandalong nagpabagsak sa Escoredo Holdings.
Matagal siyang naging sunod-sunuran sa kanyang mga magulang sa ibang bansa sa pag-asang kapag nagbalik siya, handa siyang harapin ang tayong babae na nagpatino sa kanyang mapusok na puso. Cassie, matagal kong hinintay ang araw na to. Mabilis na lumapit si Harold upang humarang, ngunit bago pa man to makapagsalita, tinaas ni Harry ang kanyang kamay upang pigilan to. Alam ko kung sino ka, Harold, diretsong saan niya. Alam kong ikaw ang nag-alaga kay Cassie nang iwanan ko siya at nagpapasalamat ako sa iyo dahil doon. Pero narito ako ngayon hindi para magdala ng gulo, kundi para sa kanya. Harry, umalis ka na. Umiiling na sabi ni Cassie. Ang pagbabalik ni Harry ay nagdala ng mga alaala ng mga kasalanan nito. Ang pag-set up nito kay Louise Ford. Ngunit nakikita niya ngayon na iba na ang Harry na nasa harapan niya. Hindi ako aalis, Cassie. Seryosong sagot ng binata habang dahan-dahang lumalapit sa counter. Nag-aral ako sa ibang bansa, nagpakatino ako at binuo kong muli ang sarili ko dahil naging malinaw na sa akin ang lahat. Ang pag-ibig ko sa iyo ang tayong totoong bagay na meron ako sa buhay ko. Nung nalaman kong nahanap ka ni Luis kahapon, hindi ko na hinintay ang bukas. Lumipad ako agad papunta rito. Nalaman mo kay Luis? Tanong ni Harold habang nannilisik ang mga mata. Oo, at sinisigurado ko sa inyo, hinding-hindi ko hahayaan na lapitan ka pa ng lalaking yon, Cassie. Kasal na si Luis at wala siyang karapatang lumapit muli sa buhay mo. Ipinapangako ko sa iyo sa pagkakataong to, ipaglalaban kita ng tama. Walang panloloko, walang laro ng pamilya. Ako na ang lalaking nararapat para sa iyo, Cassie. Napatitig siya sa dalawang lalaking nasa harapan niya. Si Harold na matagal nang nag-aalaga sa kanya nang walang hinihintay na kapalit at si Harry na nagbago ng buong pagkatao para lamang sa pagkakataon na ibigin siyang muli. Maya-maya isang formal na tawag sa telepono ni Cassie ang muling nagbabago sa takbo ng araw. Iyon ay mula sa pamunuan ng Laguna Business Council. Isang malaking samahan ng mga lokal negosyante kung saan miyembro ang maliit niyang cafe at flower shop. Inimbita siya para sa taunang charity business na gaganapin sa isang kilalang resort hotel sa Santa Rosa ng mismong gabing iyon. Bilang isa sa mga nominado para sa Outstanding Micro-Entrepreneur of the Year, hindi pwedeng hindi siya dumalo. Sasamahan kita, Cassie? Mabilis na alok ni Harold habang tinutulungan ilagay ang mga bagong pitas na bulaklak sa vase. Gusto ko rin kitang samahan, Cassie, para masiguro ko na walang sino mang mang-iistorbo sa iroon. Hirit naman ni Harry na nananatiling nakatayo. Determinadong hindi umalis hanggat hindi nakikita ang seguridad ng dalaga. Salamat sa inyong dalawa, pero kaya ko ng sarili ko. Pinal na sagot niya sa dalawa. Ito ay para sa negosyo ko. Ayokong magdala ng anumang personal na gulo sa okasyong ito. Sa kabilang banda, alas 6 ng gabi nang makarating si Cassie sa Grand Hotel sa Santa Rosa. Suot niya ang isang simpleng black dress na nagpapakita ng kanyang angking kagandahan. Habang nakikipag-usap siya sa ilang mga kapwa negosyante tungkol sa pagpapalawak ng kanyang flower shop, bigla nagbago ang aura sa buong bulwagan. Ang ingay ng mga tawanan at kalansing ng mga baso ay dahan-dahan nang humupa. Pinalitan ng mga bulungan at paghanga mula sa mga bisita. Otomatiko siyang napalingon sa pangunahing pintuan. Doon nakatayo ang isang lalaki na may katangi-tanging mapang-akit at matinding otoridad. Suot nito ang isang pasadyang charcoal gray suit na perpektong nakalapat sa kanyang malapad at magandang pangangatawan. Si Clyde Escudero. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay. Matagal niyang tinago sa kanyang puso ang pangalan ng lalaking ito. Si Clyde ang nagbigay sa kanya ng pinakamatinding ligaya at pinakamalalim na sugat. Si Clyde ang laging pinag-aalayan niya ng kanyang sarili, ang lalaki na nagparamdam sa kanya na may nagtatanggol sa kanya. Ngunit ito rin ang lalaking nagtaksil sa kanyang tiwala sa negosyo. Nabalitaan niya noong nakaraang taon na nakipaghiwalay si Clyde sa kanyang fiancé na si Patricia, isang kilalang modelo at tagapagmana ng isang bangko sa hindi malamang dahilan. At ngayon, ang panganay na Escudero ay nakatayo sa mismong lungsod kung saan siya nagtatago bilang pangunahing keynote speaker ng charity event.
Habang naglalakad si Clyde patungo sa VIP table kasama ng mga opisyal ng lungsod, dahan-dahan itong nilibot ang kanyang mga mata sa buong venue. At sa gitna ng daan-daang tao, agad na napako ang kanyang tingin sa babaeng nakasuot ng itim na dress. May sumiklab na isang matinding apoy sa mga mata ng lalaki. Isang emosyon na matagal nitong tinago sa likod ng pagiging seryoso at walang pakialam sa mundo. Hindi nagdalawang isip si Clyde. Iniwan niya ang mga negosyanteng kakausapin pa lamang sana siya at dahan-dahang naglakad patungo sa kinalalagyan ni Cassie. Napatigal ang mga taong nakikipag-usap kay Cassie nang makitang paglapit ng CEO ng Escudero Group. Agad nagbigay daan ng mga ito. Iniwan siyang nakatayo ng mag-isa sa harap ng lalaking minsan ang may-ari ng kanyang puso. Cassie, paos at napakalalim na boses ni Clyde ang muling umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Mr. Escudero? Malamig at formal na bati niya. Welcome to Laguna. Bahagyang napabaling ang mukha ni Clyde. Mr. Escudero, mahinang bulong ng binata. Yun na ba ako sa'yo ngayon matapos lahat ng nangyari sa atin? Wala nang atin, Clyde. Matagal na yung lumipas, sagot niya habang tinitingnan ng diretso ang mga mata ng lalaki. Nakalimutan ko na lahat ng nangyari sa mansyon at sa kondo mo. Pero ako hindi. Mabilis at mariin na bawi ni Clyde. Gabi-gabi kitang hinahanap, Cassie. Hiwalay na ako kay Patricia. Hiwalay na ako sa lahat ng bagay na nag-uugnay sa akin sa nakaraang yon. Bumalik ako rito hindi para sa kumpanya. Bumalik ako para sa'yo. Mariin siyang napasinghap. Bago pa man siya makasagot, nakita niya mula sa malayo ang pagpasok ni na Harry at Harold sa event. Parehong mukhang balisa at naghahanap. At nang makita ng dalawa si Clyde na nakatayo nang napakalapit kay Cassie, mabilis nagbago ang hangin sa buong silid. Ang apat na lalaki na may iba't ibang papel sa kanyang buhay ay nagtagpo sa iisang gabi. Ang malawak na Grand Hotel ay tila nagbagong klima. Ang masayang tugtugan ng biolin at ang malakas na kalansing ng mga bagong kristal ay naging malabong ingay na lamang sa background habang apat na lalaki ay unti-unting nagkakalapit sa kinalalagyan ni Cassie. Si Clyde ay nanatiling nakatayo sa tapat niya, ngunit ang konsentrasyon ay nagulo na makitang mabilis na paglapit ng dalawa pang lalaki. Alisin mo ang titig mo sa kanya, kuya? Unang humakbang si Harry. Sabi ko na nga ba, kaya ka pumayag maging speaker sa event na ito dahil nalaman mong nahanap ko na si Cassie. Bahagyang binaling ni Cassie ang kanyang mukha patungo sa kapatid. Wala kang alam, Harry, sabi ni Clyde. At wala kang karapatang sabihin sa akin kung sinong titingnan ko. May karapatan ako dahil hindi na akong budhi ng nakaraan na pwede mong utos-utosan. Marahas na bawi ni Harry. Humakbang pa nang pumasok sa pagitan ni na Clyde at Cassie. Pinago kong buhay ko para maging karapat-dapat kay Cassie habang ikaw nakipagkasundo ka na kay Patricia at sa bangko nila bago mo naisipang makipaghiwalay nang ma-realize mong wala nang halagang lahat kung wala si Cassie. Magdahan-dahan ka sa mga salita mo. May bantang utos ni Clyde. Tama na yan. Pumagit na si Harold sa dalawang eskodero. Lumapit siya sa tabi ni Cassie at marahang pinukol ang kanyang kamay sa likod ng dalaga upang iparamdam na hindi ito nag-iisa. Nakalimutan niyo yata kung nasan kayo, panimula ni Harold. At nakalimutan niyo rin na ang babaeng pinag-aagawan niyo rito ay hindi 1% ng kumpanya niyo na pwedeng pagtalunan sa harap ng publiko. Matagal nang nabuhay ng tahimik si Cassie nang walang kayo. Kung narito lamang kayo para muling saktan at ipahiya siya, pakiusap lamang, lumayo na kayo. Tiningnan ni Clyde si Harold. May bahagyang kislap ng selos na dumaan sa mata nito na makita kung gaano kakomportable si Cassie sa presensya ng lalaki. Sino ka para magsalita ng ganyan sa pamilya namin? Tanong ni Clyde dito. Ako lang naman ang lalaking hindi siya iniwan nung panahong tinapon niyo siya. Walang katakot-takot na sagot ni Harold. Ako ang kasama ni Cassie noong mga gabing umiiyak siya dahil sa mga kasinungalingan ninyo. Bahagyang natigilan si Clyde sa sinabi ng lalaki. Samantalang si Harry naman napayoko sa hiya. Ang katotohanan yon ay parang isang matalas na patalim na pumutol sa kanilang kayabangan. Ngunit hindi pa ron nagtatapos ang gulo. Isang palakpak ang narinig mula sa gilid ng ballroom. Dahan-dahan lumapit si Luis. May hawak na baso ng whiskey. May amoy na to ng alak ngunit may mapang-asar ng ngiti sa labi.
Napakagandang eksena. Nakakatawang wika nito. Tinitigan ng tatlong lalaki, ang dalawang dakilang eskodero at ang simpleng tagapagtanggol mula sa probinsya. Lahat nakaluhod sa paanan ng isang kasi. Luis, mariing banta ni Harry. Umalis ka rito bago ko tuluyan basagin yung mukha mo gaya ng ginawa ko sa'yo dati. At bakit naman ako aalis, Aber? May karapatan din ako dito. Ako ang unang minahal ni Cassie bago niyo ginamit ang pera at kapangyarihan niyo para sirain kami. Cassie, pakinggan mo ko. Ang mga lalaking yan puro pansariling interes lang ang dahilan kung bakit narito sila ngayon. Si Clyde gustong linisin ang konsensya niya. Si Harry gustong patunayan na mas magaling siya sa kuya niya at ang isang yan, turo nito kay Harold. Nanamantala lang yan sa kainaan mo nung wala ka ng matakbuhan. Manahimik ka, Luis, sigaw ni Cassie. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong paligid dahilan upang maglingunan ng ilang katabing bisita. Cassie, umalis na tayo rito. Marahang burong ni Harold sa kanyang tabi. Hinawakan ang kanyang sigo. Hindi siya aalis kasama mo? Mabilis na bawi ni Clyde. Humakbang pasulong upang pigilan ang lalaki. Wala kang karapatan na harangan siya, kuya. Singit din ni Harry. Hinawakan ng balikat ng kapatid upang hilahin to pabalik. Cassie, bumalik ka sa akin, sigaw pa ni Luis habang nagtatangkang lumapit ngunit mabilis na naharangan ng mga security guard ng hotel na napansin na ang kaguluhan. Tama na, galit na niyang sigaw. Pinukol niya ang paningin sa apat na lalaki. Tumingin kayong apat sa akin. Kala niyo ba kapag bumalik kayo sa buhay ko magiging masaya ako? Kala niyo ba laruan pa rin ako na po pwede niyong pag-agawan tuwing maiisipan niyo? Natahimik ang tatlo, maging si Harold dahan-dahang binaba ang kamay mula sa pagkakahawak sa siko niya. Wala sa inyong may hawak ng buhay ko ngayon. At kung sa tingin niyo makukuha niyo ko sa pamamagitan ng paggawa ng iskandalo sa pampublikong lugar na to, nagkakamali kayo. Lumingon siya, mabilis na naglakad patungo sa exit ng event. Iniwan ng apat na lalaki. Maya-maya, nagkatinginan sina Clyde at Harry, isang matagal na digmaan sa pagitan ng magkapatid na muling nabuhay. Tiningnan naman ni Harold ang dalawang eskodero bago mabilis na sumunod sa labas upang sundan si Cassie. Samantalang si Luis naman pilit na nilalabas ng mga security guard habang nagsisisigaw ng pangalan ng dalaga. Pagkatapos ng kaguluhang yon, di na nakatulog ng maayos ang dalaga. Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nagdadala ng mukha ng apat na lalaki. Ang galit ni Luis, ang pagmamaktol at pagbabago ni Harry, ang pananggalang ni Harold at ang nakapapasong titig ni Clyde. Kinabukasan, magiging maaliwala sanang umaga sa Anyas Cas. Nakaupo si Cassie sa kanyang maliit na opisina sa likod ng cafe habang inaayos ang mga resibo ng paninda. Nang biglang pumasok si Harold, may hawak na tablet. Ang mukha ng kanyang kaibigan ay namumutla at nagpupuyo sa galit. Kasi kailangan mong makita to. Mahinang wika nito at dahan-dahan nilapag ang tablet sa ibabaw ng lamesa. Tumingin siya sa screen. Isang kilalang lokal na pahayagan at pambansang showbiz vlog ang may malaking headline. Kabit o victim? Ang lihim na buhay ng may-ari ng Anyas Cas at ang pagkasira ng pamilya Ford at Escudero. Naglalaman ng artikulo ng mga kuha mula sa event nung nakaraang gabi. Mga larawang manipulated upang magmukhang nag-aaway sina Clyde, Harry at Luis habang siya'y nakatayo sa gitna na tila ba isa siyang nananamantala sa mga bilyonaryo. Ang mas malala pa rito may kasama itong pahayag mula sa isang unnamed source. Mula sa kampo ni Luis na nagsasabing siya raw ang patuloy na humahabol sa may asawang si Luis at ginamit ang kanyang nakaraang koneksyon sa mga eskodero upang makakuha ng pondo para sa kanyang negosyo. Mabilis niyang nabitawan ng tablet, nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang luhay mabilis na pumatak. Luis, bulong niya sa gitna ng kanyang hikbi. Ginawa niya talaga to. Ginawa niya to para sirain ako. Gusto niyang gipitin ka, Cassie. Galit na paliwanag ni Harold. Iniisip niya na kapag nasira ang reputasyon mo at ang Anyas Cas, wala ka ng ibang pupuntahan kundi lumapit sa kanya para humingi ng tulong at proteksyon. Napakadumi niyang maglaro. Bago pa man siya muling makapagsalita, narinig nilang ingay mula sa labas ng cafe. Nang silipin nila to mula sa bintana, may ilang mga mamamahayag at sasakyan ng lokal na media ang nagsisimulang mag-abang sa tapat ng kanyang shop.
Ang ilang mga regular na customer na paparating sana ay halatang nag-aalinlangan at nagbubulungan habang nakatingin sa signage ng cafe. Cassie, huwag kang lalabas. Ako ang haharap sa kanila. Presenta agad ni Harold. Ngunit, bago pa to makahakbang patungo sa labas, dalawang magkasunod na mamahaling sasakyan ang sabay pumarada sa tapat ng mga media na nagdulot ng malaking kaguluhan sa labas. Mula sa unang sasakyan, bumaba si Clyde. Suot nito ang kanyang formal na suit, ngunit ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at pagmamadali. Walang takot niyang hinarap ang mga kamera at mamamahayag na sumugod sa kanya. Mr. Escudero, totoo po ba ng may-ari ng cafe na ito ang dahilan kung bakit nasirang kasunduan ninyo sa pamilya Ford matagal lang nakararaan? Tanong ng isang reporter. Harap-harapang tinitigan ni Clyde ang reporter. Ang sino mang magpalabas ng hindi totoong balita tungkol kay Miss Cassie at sa kanyang negosyo ay makatatanggap ng formal na habla mula sa Escudero Legal Team sa loob ng 24 na oras. Ang mga aligasyon ni Luis Ford walang katotohanan, produkto lang na isang taong desperado at walang integridad. Habang nagsasalita si Clyde, bumaba naman mula sa pangalawang sasakyan si Harry. Hindi tulad ng kanyang kuya na gumamit ng legal na banta. Diretso si Harry sa pinto ng cafe, ginagwardyahan ng kanyang mga sariling tauhan upang paalisin ng mga reporter na nagtatangkang lumapit. Pumasok siya sa loob ng cafe, hingal na hingal at nakatitig agad sa dalaga na nakatayo sa may counter. Cassie, ayos ka lamang ba? Tanong niya at agad na lumapit upang hawakan ang kamay nito. Isang kilos na mabilis ding inalis ni Harold sa pamamagitan ng pagtapik sa braso niya. Anong ginagawa ninyo dito? Harry, Clyde? Tanong ni Cassie. Naguguluhan at natatakot sa laki ng gulo na nangyari sa labas. Sumunod din naman na pumasok si Clyde matapos itaboy ang mga reporter sa labas. Naparito kami para protektahan ka. Formal, ngunit puno ng emosyon na sagot ni Clyde. Nalaman ko ang ginawa ni Luis ngayong umaga. Nagpalabas ako ng utang na loob sa pamilya Ford. Binawi ng bangko ang pamilya ko lahat ng credit lines ng Ford Holdings sa Maynila. Hindi na makagalaw si Luis. Ginamit ng lalaking yun na nakaraan para sirain ang kasalukuyan mo, Cassie. Seryosong sabi ni Harry. Pero hindi natin siya hahayaang manalo. Sa pagkakataong to, hindi ka na mag-iisa. Napapikit siya habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ang alingaw-ngaw ng kanyang nakaraan ay hindi na lamang basta ingay. Ito'y naging isang dambuhalang apoy na unti-unting sumasakop sa kanyang bagong buhay. At sa gitna ng apoy na yon, kailangan niyang mamili kung kanino siyang kamay hahawak upang hindi siya tuluyang matupok. Ang tensyon sa loob ng kanyang coffee shop kasing lawak ng gulo sa labas. Nakatayo sina Clyde at Harry sa magkabilang gilid, parehong handang gamitin ang kanilang impluwensya upang tuluyan durugin si Luis at patahimikan ang media. Para sa magkapatid na Escudero, ang pera, ang legal na habla, at ang pananakot sa merkado ang tanging paraan upang malutas ang anumang suliranin. Ngunit sa gitna ng kanilang mga plano at pag-argumento tungkol sa kung kanino dapat sumama si Cassie para sa kanyang seguridad, isang tahimik ngunit matatag na hakbang ang ginawa ni Harold. Lumapit to sa tapat ng dalawang Escudero. Wala siyang suot na mamahaling suit, wala siyang dalang mga abogado, ngunit ang lalim ng kanyang paninindigan ay nagpalitaw ng isang pambihirang otoridad. Mr. Clyde, Mr. Harry, pakiusap, lumabas na muna kayo. Malumanay ngunit walang pag-aalinlangan na saad nito. Nangunot ang noon ni Clyde, samantalang ang isa ay bahagyang napatawa sa labis na pagtataka. Anong sinasabi mo? Tanong ni Harry. Nakita mo naman ang media sa labas. Kung hindi dahil sa amin ni Kuya, pinalibutan na ng mga buitring yon si Cassie. Kami lang ang may kakayahang magpatigil sa ginagawa ni Luis. Tinitigan ni Harold si Harry ng diretsyo sa mga mata. At ang paraan nyo ng pagprotekta ay ang magdala ng mas malaking atensyon sa buhay niya? Tumingin kayo sa labas. Ang mga sasakyan nyo, ang mga bodyguard nyo, mas lalo ninyong pinatutunayan sa publiko ang mga maling kwento ni Luis. Para sa inyo ang proteksyon ay ipakita sa mundo kung gaano kayo kabangis. Pero para kay Cassie ang kailangan niya ngayon kapayapaan. Bahagyang natigilan si Clyde sa sinabi ng lalaki. Binaling nito ang kanyang tingin kay Cassie. Nakita niya ang matinding pagod at takot sa mata ng dalaga.
Hindi nga naman nakatulong ang magastos at eskandalosang eksena na dinulot ng kanilang pagdating sa tapat ng cafe. Harold is right. Mahinang wika ni Cassie. Tumingin siya sa magkapatid na eskodero. Clyde, Harry, salamat sa pagsubok ninyong tumulong pero pakiusap, umalis na kayo. Mas lalo nang gumugulo lahat habang narito kayo. Kasi hindi kita pwedeng iwan dito ng ganyan lang. Apela ni Clyde. Desperado na si Luis. Di natin alam anong susunod niyang gagawin. Ako ang bahala sa kanya, Mr. Escudero. Matapang na sagot ni Harold habang pumoposisyon sa tabi ng dalaga. Matagal ko siyang inalagaan at pinoprotektahan sa lalawigang to. Hindi ko kailangan ng milyon-milyon ninyo para masiguradong ligtas siya. Walang nagawa ang magkapatid kundi magpakumbaba at dahan-dahang lumabas sa cafe. Ngunit bago lumabas si Clyde, nag-iwan to ng isang formal na tingin kay Harold. Isang pagkilala na ang simpleng kaibigan na to ni Cassie ay isang matinding katunggali na di niya kayang bilhin ng pera. Nang makalabas ang magkapatid at unti-unting humupa ang media, sa tulong ng mga lokal na barangay, pinalabas din ni Harold ang natitirang mga tauhan ng cafe at pansamantalang sinarado ang tindahan. Pinagtimpla ni Harold si Cassie ng mainit na chamomile tea at nilagay ito sa tapat ng dalaga habang nakaupo sila sa pinakadulong mesa ng cafe. Patawad, Harold, umiiyak na saad ni Cassie. Dahil sa akin nadamay ka sa magulong mundo na matagal ko nang tinatakpan. Dinamay ko pa ang negosyo mo. Umupo ang lalaki sa kanyang tapat at parahang inabot ang kanyang kamay. Cassie, makinig ka sa akin. Kailanman hindi ka naging pabigat sa akin. Ang negosyong ito, ang Anyas Cas, binuo natin to ng magkasama. At kung kailangan isara natin to para lang maging ligtas ka, gagawin ko ng walang pag-aalinlangan. Pero ang reputasyon mo, wala akong pakialam sa sinasabi ng media o kahit kanino. Pagputol ni Harold sa kanyang sasabihin. Nang sinabi ko sa iyo nung isang araw na mahal kita, hindi yun dahil gusto kitang angkinin o iligtas para maging bayani ako sa mga mata mo. Mahal kita dahil ikaw si Cassie, ang babaeng pinakamalakas at pinakamabait na nakilala ko. Hindi kita iiwan, Cassie. Kahit bumalik pa lahat ng multo na nakaraan mo, gagamitin ko ang buong lakas para maging pader mo. Napatingin si Cassie sa kaibigan. Sa gitna ng gulo kung saan ang mga lalaking may kapangyarihan ay nag-aagawan upang ipangalandakan ang kanilang kakayahang iligtas siya, si Harold lang ang tanging nakakita sa totoong kailangan ng kanyang puso. Ang pananatili, ang pag-unawa, at ang pag-ibig na walang hinihinging kabayaran. Subalit habang nakatagpo siya ng kaunting kapanatagan sa piling ni Harold, hindi pa rin humihinto ang ikot ng mundo. Sa labas ng lalawigan, si Harry ay naghahanda na para sa kanyang sariling hakbang. Isang tapat ngunit matapang na aksyon upang patunayan na siyang karapat-dapat na maging bahagi ng bagong buhay ni Cassie. Matapos sa nangyari sa tapat ng cafe at ang pagpapasara nito para sa pansamantalang kapayapaan, nagpa siya si Cassie na magpalipas ng hapon sa kanyang maliit na rest house malapit sa lawa ng Kaliraya. Isang tahimik na sanktuaryo na binili niya mula sa sariling ipon. Doon, walang media, walang mga eskodero na nag-aagawan sa kanyang oras. Nakatayo siya ngayon sa gawa sa kahoy na balkonahe habang pinagmamasdan ang banayad na paggalaw ng tubig sa lawa. Maya-maya narinig niya marahang pagtapak ng mga sapatos sa damuhan sa ibaba ng silong. Nang sumilip siya, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakatayo doon si Harry. May bitbit tong isang maliit na simpleng basket na gawa sa rattan. Paano mo nalaman ang lugar na to? Malamig na tanong niya mula sa balkonahe. Tumingala sa kanya ang binata. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay mo sa bayan. Huwag kang mag-alala, mag-isa lang ako. Pinauwi ko na lahat ng tauhan ko at binili ko na rin ang balitang ipapakalat sana ng kumpanya ni Luis. Marinis na ang pangalan mo sa media, Cassie. Bahagya siyang natigilan. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan patungo sa halamanan upang harapin ang binata. Hindi mo kailangan gawin yon, Harry? Kailangan ko, Cassie. Seryosong sagot nito. Dahil na-realize ko ang sinabi ng kaibigan mong si Harold kanina. Ang tagal kong nag-isip ng kapangyarihan at pera kong makapagliligtas sa'yo, pero ang totoo ang mga bagay na yun din ang dahilan kung bakit ka nasaktan nung una. Huminga na malalim si Harry at tumitig ng diretso sa mga mata niya. Hindi na ako ang batang Harry na laging nagpupumilit at nananakit kapag hindi nakukuhang gusto.
Pumunta ako dito ngayon hindi bilang isang eskodero na may gustong patunayan kay Kuya Clyde. Pumunta ako dito bilang si Harry, ang lalaking nagmahal sa'yo simula nung unang araw na pumasok ka sa mansyon na yon. Harry, mahinang bulong niya habang napapailing. Makinig ka muna, pakiusap. Lumapit ang binata ng bahagya. Nag-iwan ako ng pondo para sa sarili kong kumpanya sa ibang bansa. Hiwalay na ako sa Escudero Holdings. Wala na akong pakialam sa mana, sa ari-arian sa Bataan o sa pangalan ng pamilya ko. Gusto kong mag-alok sa'yo ng isang bagong simula kasi. Isang buhay na malayo sa Maynila. Malayo sa mga pangarap ni na Tito Pasing at Tita Lourdes. Isang buhay na tayong dalawa lang ang bubuo. Binuksan ni Harry ang maliit na basket. Sa loob doon walang mamahaling alahas o mga dokumento ng ari-arian. Nandoon ang isang lumang sketchbook. Ang sketchbook na ginagamit ni Cassie noong mga unang buwan niya sa mansyon, kung saan ginuguhit niya ang kanyang mga pangarap at ang simpleng tahanan. Tinago ko to, pahayag ni Harry at inabot ang sketchbook sa kanya. Bawat pahina nito pinag-aralan ko habang nasa London ako. Dito ko naintindihan kung anong klaseng buhay ang talagang gusto mo at handa akong ibigay sa iyo, Cassie. Walang kondisyon, walang mga kontrata. Hahayaan kitang mamuno, hahayaan kitang magdesisyon, basta hayaan mo kung maging bahagi ng buhay mong muli. Napatingin si Cassie sa lumang sketchbook. Ang mga pahina noon bahagyang nanilaw na dahil sa panahon. Bakit mo ginagawa to, Harry? Matapos lahat ng ginawa mo noon? Dahil ang pagmamahal ko sa iyo ang tanging bagay na nagpanatili sa aking maging tao sa gitna ng kasakiman ng pamilya natin. Sagot ng binata ng may tapat ng ngiti. Pinangako ko sa sarili ko kapag nahanap kitang muli, di na kita gagamitan, ipaglalaban kita. Kahit laban pa sa sarili kong kuya. Sabalit habang nakatayo silang dalawa sa ilalim ng puno, di alam ni na Cassie at Harry na mula sa hindi kalayuan, sa loob na isang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada nakatitig sa kanila si Clyde. Nakakayom ang mga kamay nito habang pinagmamasdan ng sweetness ng kanyang kapatid at ng babaeng tayong nagpapatibok ng kanyang malamig na puso. At sa mga sandaling yon, naramdaman ni Clyde na kailangan niya nang ilabas ang kanyang huling baraha. Ang lihim na matagal niyang tinatago kung bakit pinalaya niya ang kanyang fiancé at kung ano ang totoong isinakripisyo niya para kay Cassie 7 taon na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, nang sumunod na gabi pagkatapos umalis ni Harry na may bagong pag-asa at pangakong naghihintay, nanatili si Cassie sa kanyang rest house. Ngunit bago pa man siya tuluyang makapagpahinga, narinig niya ang banayad na ingay ng mga gulong na huminto sa sementadong daanan sa labas ng bakuran. Di niya na kailangan sumilip pa upang malaman kung sinong dumating. Ang amoy ng hangin na biglang naging mabigat at puro ng tensyon ay sapat ng hudyat. Lumakad siya patungo sa pinto at dahan-dahan tong binuksan. Nakatayo doon si Clyde. Gabi na, Clyde. Anong ginagawa mo rito? Kung naparito ka para makipagtalo kay Harry o mag-alok ng panibagong transaksyon sa negosyo, pakiusap lang, umalis ka na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clyde. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa veranda. Nakita ko si Harry kahapon. Nakita ko kung paano kanyang tiningnan at nakita ko kung paano lumamyos ang puso mo sa kanya. Naintindihan ko dahil si Harry kayang ipakita sa iyo ang mga emosyon na kailanman hindi ko na nagawa ng tama. Kung alam mo naman pala, mabuhay ka habang buhay sa paniniwalang ginamit ng kita, kasi hindi ko kayang hayaan yon. Handa akong tanggapin kung pipiliin mo si Harry o ang kaibigan mong si Harold o kahit na sino pa. Pero bago mo tuluyan isara ang pinto mo sa akin, gusto kong malaman mong katotohanan. Ang buong katotohanan. Kaagad napakunot ang noo niya. Anong katotohanan? Ang katotohanang binibenta mo ang guardianship ko kay Tito Pasing noon. Yun ang gusto kong isipin mo at isipin ni Tito Pasing? Mabilis at mariing sagot ni Clyde. Napatigil siyang bigla. Nilabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang sasakyan at dahan-dahang nilapag to sa mesa. Buksan mo. Nag-aalinlangan lumapit si Cassie at binuksan ang envelope. Sa loob noon ay mga lumang legal na dokumento, mga deed of donation, bank transfers at mga lihim na kontrata na may seal ng korte. Ano to? Naguguluhang tanong niya habang binabasa ang mga pangalan. Nung nalaman kong anak ka ni Don Rodolfo at ikaw ang tunay na tagapagmana ng Bataan Property,
Nalaman ko rin na may planong ipapaslang ka ni Tito Pasing kapag pumirma ka sa waiver, pahayag ni Clyde. Ang mag-asawang yon, hindi lang sila magnanakaw kasi desperado sila dahil sa dambuhalang utang sa syndicate sa Hong Kong. Kung nakuha nilang pirma mo noon, di ka nila hahayaang mabuhay ng matagal upang walang matuklas na krimen nila. Napatakip ng bibig si Cassie. Ang papel na binabasa niya ay isang irrevocable trust fund na nakapangalan sa kanya, kung saan lahat ng shares ni Clyde sa Escudero Holdings ay ginawang piyansa at matatag na proteksyon para sa kanyang buhay. Ang kontratang nakita mo sa screen noon na tila binibenta kita kay Pasing ay isang patibong, Cassie. Ginawa ko yon para makuha ang buong kontrol sa legal rights mo bago kanila maligaw. Sinakripisyo kong sarili kong pangalan, ang tiwala mo sa akin at ang sarili kong reputasyon para magmukha akong kontrabida. Dahil kapag galit ka sa akin at lumayo ka, mas ligtas ka mula sa mga totoong masasamang tao. Clyde, napasandal siya sa lamesa. Ang kanyang buong mundo ay muling umikot sa panibagong direksyon. At ang tungkol kay Patricia, dagdag pa ni Clyde, pumayag ako makipagkasundo sa pamilya niya noon dahil ang pamilya ng nila ang may hawak ng ebidensya ng korupsyon ni Pasing. Matagal kong pinagtrabahuhan ng pagkakabagsak sa kanila sa kumpanya ng palihim at nung nakarang taon nang masigurado kong malinis ng lahat nang wala nang makakabanta sa buhay mo, formal ko na winakasan ang kasal ko kay Patricia. Dahil wala akong ibang minahal kundi ikaw. Lumapit si Clyde. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ni Cassie. Hinawakan ng dalawang nanginginig na kamay ng dalaga at ipinukol ang kanyang noo sa mga palad nito. Matagal kitang pinagmasdan mula sa malayo. Matagal kong tiniis na hindi ka hawakan, hindi ka hagkan, at hindi paramdam sa'yo na mahal kita. Dahil kailangan mo munang gumaling at mabuhay ng malaya. Pero ngayong gabi, Cassie, wala na akong tinatagong lihim. Ibibigay ko na sa'yo ang buong buhay ko. Kahit itapon mo ko, kahit kamuhian mo ko. Masaya ako dahil alam kong ligtas ka at alam ko na ang katotohanan. Ang katahimikang naiwan ni Clyde sa rest house ay higit na nakatutulig kaysa sa pinakamalakas na kulog. Sa ibabaw ng lamesa nakalapag ang dalawang bagay na sumisimbolo sa dalawang magkaibang bahagi ng buhay ni Cassie. Ang lumang sketchbook ni Harry na puno ng mga pangarap ng kanyang kabataan at ang makapal na brown envelope ni Clyde na naglalaman ng mga ebidensya ng sakripisyo at lihim na pagtatanggol. Nang sumikat ang araw, naglakad siya patungo sa balkonahe. Tumingin siya sa ibaba at doon napasinghap siya. Nakatayo pa rin sa tabi ng sasakyan nito si Clyde. Ang mukha nito halatang walang tulog, ngunit nakatayo pa rin to doon. Nakatanaw sa balkonahe na tila isang tapat na bantay na walang balak umalis hanggat hindi sumisikat ang araw. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdanan at naglakad patungo sa kinaroroonan ng binata. Di ako umalis dito dahil gusto ko lang masiguradong ligtas ka ngayong gabi. Aalis na ako? Bakit hindi ka umuwi? Pagputol ni Cassie. Bakit nanatili ka rito sa labas buong gabi? Tinitigan siya ni Clyde. Dahil matagal akong di nakatabi sa'yo, Cassie. Matagal kong pinangarap na kahit sa labas man lang ng kwarto mo, kahit sa ilalim man lang ng iisang kalangitan, naroon ako para protektahan ka. Di ko na kayang lumayo pa sa'yo. Napatingin siya sa mata ng lalaki. Nandoon ang katotohanan ng bawat dokumentong binasa niya kagabi. Naroon ang lalaking nagpanggap na kontrabida sa sarili niyang kwento para lamang manatili siyang buhay. Isang matinding emosyon ang umapaw sa puso niya. Ang galit, ang sakit at ang matagal ng pahungulila sabay-sabay na naghalo. Napakasama mo, Clyde. Umiiyak na sumbat niya rito. Napakasama mo, Clyde. Umiiyak na sumbat niya rito. Napakasama mo dahil akala ko, pati ikaw, manloloko. Yan lang ang paraan upang mailigtas kita, Cassie. Paos na bulong ni Clyde. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung naging marahas ang pagprotekta ko sa'yo. Napakasama mo dahil hinayaan mo kung kamuhian ka. Hinayaan mo kung isiping ginamit mo lang ako. Alam mo ba gaano kadalim ang pinagdaanan ko dahil akala ko pati ikaw manloloko? Yun lang ang paraan upang maligtas ka, Cassie. Paos na bulong ni Clyde. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung naging marahas ang pagprotekta ko sa'yo.
Napatitig siya sa labi ni Clyde. Sa isang iglap, lahat ng takot at mga paalala ng kanyang isip tungkol kina Harold at Harry ay tila naglaho. Ang natira na lang ay matinding grabidad na matagal nang humihila sa kanila patungo sa isa't isa. Dahan-dahan niyakap ni Clyde ang kanyang mga braso sa bewang niya. At bago pa siya makapagsalitang muli, mabilis na nitong hinagkan sa labi. Pumikit siya at sa kabila ng lahat ng kanyang panlaban, dahan-dahan umakyat ang kanyang mga kamay patungo sa balikat ni Clyde. Tinutugon ang hagkan na iyon ng may sariling emosyon sa gitna ng hamog ng umaga. Natagpuan niya ang sagot na matagal niya nang tinatakbuhan. Ang kanyang puso ay mayroong sariling wika. Isang wika na tanging si Clyde lamang ang nakakaintindi. Ngunit nang dahan-dahan na humiwalay ang kanyang mga labi, kapwa sila hingal na nakatitig sa isa't isa. May saya sa mga mata ng binata, ngunit sa mukha ni Cassie, biglang bumalik ang panibagong alon ng guilt at pag-aalinlangan. Iniisip niya si Harold, ang lalaking naghintay at nag-alaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Inisip niya si Harry, ang binatilyong nagbago ang buong buhay upang maging karapat-dapat para sa kanya. At higit sa lahat, naisip niya si Luis at ang asawa nitong si Minda na ng mga sandaling iyon ay naghahanda na ng isang panibagong patibong na tuluyang maglalagay sa kanilang lahat sa pinakamatinding panganib. Pagkalipas ng 2 araw, mula nang magtapat si Clyde ng kanyang lihim, nagpa siya si Cassie na bumalik sa Laguna upang formal na ayusin ang kanyang buhay. Kailangan niyang harapin sina Harold at Harry ng buong katapatan at kailangan niyang tapusin ang anumang buhol ng nakaraan na patuloy gumagapos sa kanya. Ngunit bago pa man siya makarating sa Anyaskas, isang mas malalim at madilim na panganib ang multong nag-aabang sa kanya sa baybayin ng lungsod, si Minda Ford, ang legal na asawa ni Luis. Natiis niya ang pagiging malamig ng kanyang asawa. Ngunit nang sumabog ang media sa balita tungkol sa pagpunta ni Luis sa Laguna upang habulin si Cassie, nang bumagsak ang credit lines ng pamilya Ford dahil sa ginawa ni Clyde, ang takot at kahihiyan ni Minda tuluyan ng naging isang mapanirang galit. Para sa kanya, si Cassie ang kontrabida na sumira sa kanyang pamilya, sa kanyang pangalan at sa kanyang negosyo. Isang hapon, habang nag-iisa si Cassie sa kanyang maliit na apartment sa ibabaw ng cafe upang mag-impake ng ilang gamit, biglang narinig ang malakas na pagkalampag ng pintuan sa ibaba. "Cassie!" Isang matinis at punong-puno ng puot na boses ng isang babae ang umalingaw sa buong gusali. Napakunot ang noon niya. Dahan-dahan siyang bumaba at doon nakita niya ang isang babaeng may kasamang 2 dambuhalang lalaki na halatang mga pribadong bodyguard. Sa gilid ng pintuan, nakatayo si Luis na mukhang bakas ang kalasingan na pilit pinipigilan ng kanyang asawa. "Minda, pakiusap, wag dito." Pakiusap nito habang hawak ang braso ng asawa. "Manahimik ka, Luis," sigaw ni Minda. Tumingin siya kay Cassie nang merong hampas-tupang ampon ng mga eskodero, matinding pandidiri. "Kaya pala ikaw, ayaw mo kong hawakan. Kaya pala gabi-gabi para kang wala sa bahay dahil sa babaeng to?" Tumingin si Cassie sa babae. Wala na siyang natitirang takot para sa mga ganitong uri ng pananakot. "Mrs. Ford, galangin mo ang bahay ko. At kung may problema kayo ng asawa mo, sa bahay ninyo ayusin, wag dito sa negosyo ko." "Walang iya ka." Mabilis sumakbang si Minda at bago pa man siya makaiwas, isang matinding sampal ang dumapol sa pisngi nito. Naramdaman niya ang matinding init sa kanyang pisngi, ngunit sa halip na umiyak o gumante, inayos niya ang kanyang buhok at tinitigan si Minda ng diretso sa mga mata. "Yun lang ba ang kaya mo? Dahil kung sa tingin mo, makukuha mong respeto ng asawa mo sa pamamagitan ng pagpunta rito, mas lalo mo lang pinatutunayan kung bakit kailanman hindi ka niya minahal. Walang pamilya Ford ang papayag na tapak-tapakan ng isang katulad mo." Galit na sigaw ni Minda. Lumingon to sa 2 bodyguard na kasama nito. "Sirain yung lugar na to. Sunugin niyo ang mga paninda niya. Tingnan natin kung saan pupunta ang lakas ng loob ng babaeng to kapag wala na siyang kahit ano." "Minda, wag!" sigaw ni Luis, ngunit sinuntok to na isa sa mga bodyguard sa tiyan dahilan upang mapaluhod ang lalaki.
Nagsimulang itumba ng mga bodyguard ang mga laylayan ng bulaklak. Binasag ang mga salaming display cabinet at pinunit ang mga signage ng Anya's Cast. Napasandal si Cassie sa pader habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkawasak ng negosyanteng pinaghirapan nila ni Harold ng maraming taon. Minda, tumigil ka. Isang boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa harapan. Mabilis na pumasok si Harold habang bitbit ang isang bakal na wrench mula sa kanyang sasakyan. Nang makita ang panggugulo sa cafe at ang namumulang pisngi ni Cassie, nagdilim ang paningin ng kaibigan. Walang takot na hinarap ni Harold ang isa sa mga bodyguard at buong lakas na itinulak to palayo kay Cassie. Umalis kayo rito bago kayo mahampas nito. Isa ka pa, ngumisi si Minda. Magsama kayong dalawang dukha. Sige, kulpihin niyo ang lalaking yan. Nagsimula ang isang marahas na away sa loob ng maliit na cafe. Sa kabila ng lakas ni Harold, dalawang bihasang bodyguard ang kanyang kalaban. Nakuha man niyang patamaan ng isa, mabilis siyang nahawakan ng isa pa sa likod at malakas sinandal sa salamin ng counter na agad na nabasag. Dahilan upang magkaroon ng malalim na sugat ang braso ni Harold at humandusa ito sa sahig. Harold! Tili ni Cassie. Mabilis na lumuhod sa tabi ng kaibigan upang yakapin ito. Harold, gumising ka. Ayan ang nababagay sa inyo. Walang awang sabi ni Minda. At hindi pa ako tapos. Sa tulong ng mga koneksyon ng pamilya ko sa munisipyo, sisiguraduhin kong ipapasara at ipagigiba ko ang gusaling to bukas na bukas din. Magsama kayo sa kangkungan ng asawa ko. Kinaladkad ni Minda ang tulalang si Luis palabas ng cafe. Iniwan si Cassie sa gitna ng nawasak niyang pangarap habang hawak-hawak ang dugo ang kaibigan. Habang umaalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya sa kalayuan, hawak niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero na lalaking alam niya may kakayahang magdala ng katapusan sa kabaliwan ng pamilya Ford. Clyde? Umiiyak na sambit niya nang sagutin ng kabilang linya ang tawag. Kailangan kita. Kailangan ko kayo? Kasalukuyan ngayong nakaupo si Cassie sa labas ng operating room. Nakatitig sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng tuyong dugo ni Harold. Maya-maya, dumating ang magkapatid na eskodero. Nang makita ni Clyde si Cassie na nakaupo ng mag-isa, agad siyang lubuhod sa tapat ng dalaga. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Clyde habang sinusuri ang mukha ni Cassie at doon nakita niyang malaking pasa at pamumula sa kanang pisngi ng dalaga. Ang markang iniwan ng sampal ni Minda. Kaagad nalingkit ang mga mata niya. Sinong gumawa nito sa'yo? Si Minda Ford? Pao sa sagot ni Cassie. Pumunta siya sa cafe kasama ang mga bodyguard niya. Sinira nila ang shop ko at nang ipagtanggol ako ni Harold, binugbog nila siya. Kasalukuyan siyang ginagamot sa loob dahil sa malalim na sugat sa ulo at braso. Napapikit si Harry sa labis na galit. Wala talagang katinoan ng pamilyang yon. Tumingin si Clyde kay Harry at sa nakalipas na taon, walang kompetisyon o pag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang kapatid. Iisang wika lang ang naroon, ang protektahan ng babaeng mahal nila at durugin ang sino mang sumubok na saktan to. Harry, tawagan mo ang pamilya ng gobernador at ng chief of police ng Laguna. Gusto kong bukas na bukas din may arrest warrant na para kay Minda at sa dalawang bodyguard nito para sa frustrated homicide, trespassing at grave coercion. Naasikaso ko ng tungkol sa munisipyo, kuya, sagot ni Harry habang inilalabas ang kanyang telepono. Nakausap ko ng mayor, walang ipagigibang gusali at ang buong kumpanya ng tatay ni Minda. Kinausap ko ang mga investor sa London. Kukuha tayo ng controlling shares para ipasara lahat ng negosyo nila bago magwakas ang linggong to. Napatingin si Cassie sa magkapatid. Nakita niya kung paano nagkaisa ang dalawang eskodero. Ang pera at kapangyarihan na minsang ginamit laban sa kanya noon, naging isang tambuhalang pader ngayon na nagtatanggol sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Maya-maya, lumabas ang doktor mula sa emergency room matapos ng 2 oras. Agad siyang tumayo kasama sina Clyde at Harry. Dok, kamusta po si Harold? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ang doktor ng bahagya. Ligtas na siya, Miss Escudero. Kailangan niya lang magpahinga at manatili dito sa ospital ng ilang araw. Napasandal na lang siya sa balikat ni Clyde nang hindi namamalayan. Inilipat si Harold sa isang pribadong suite ng ospital, ang pinakamagandang kwarto na mabilis na binayaran at inayos ni Clyde.
Nang magkamalay ang lalaki, nakita niya si Cassie nakaupo sa tabi ng kanyang kama habang ang magkapatid nakatayo sa may bintana. Cassie, mahinang tawag niya rito, paos ang boses. Harold, huwag ka munang gumalaw. Ligtas ka na at huwag kang mag-alala sa Anya's Cas. Maayos ang lahat? Lumapit si Clyde sa gilid ng kama at tumitig sa lalaking nagligtas kay Cassie. Salamat sa pagtatanggol sa kanya. Ako nang bahala sa lahat ng gastusan sa ospital at sa pagsasaayos ng cafe ninyo. Sinisigurado ko rin sa'yo, pagbabayaran ng pamilya Ford bawat batak ng dugo na nawala sa'yo. Tumango si Harold ng marahan. Sa mga sandaling iyon, naiintindihan ni Harold na ang laban wala na sa kanyang mga kamay. Nakita niya kung paano hawakan ni Clyde ang balikat ni Cassie ng may matinding pagmamahal. At kung paano tumingin si Cassie kay Clyde ng may buong tiwala, isang tiwala na kailanman hindi may bibigay ng kahit kanino. Protektahan mo siya, Clyde. Yun lang ang tanging hiling ko. Gagawin ko, sagot ni Clyde. Kahit ang buhay ko pa ang maging kapalit? Sa kabilang banda, sa tulong at matinding impluwensya ng pamilya Escudero, mabilis sumungko sa mga otoridad si Minda at ang kanyang mga bodyguard. Ang malaking kumpanya ng mga Ford tuluyan ding gumuho matapos bawiin ng mga bangko at foreign investors ang kanilang mga puhunan. Isang pinal na hatol mula sa pinagsamang puwersa ni Clyde at Harry. Sa panig naman ng negosyo ni Cassie, agad na ipinaayos ni Clyde ang buong cafe. Sa loob lamang ng 24 oras, pinalitan lahat ng nabasag na salamin. Pinalitan lahat ng mga nawasak na paninda at mas talong pinaganda ang interior ng Anya's Cas. Ngunit bago pa man tuluyan magbukas muli ang cafe, alam ni Cassie na may 3 napakahalagang pag-uusap pa na kailangan niyang tapusin. Kailangan niyang patuluin ang mga tali ng nakaraan upang magkaroon ng malinis na hinaharap. Ang unang pagkikita ay naganap sa bisperas ng pag-alis ni Luis patungong abroad. Nakaupo siya sa isang mesa sa loob ng isang pribadong lounge. Ilang minutong lumipas, pumasok si Luis. Mukhang pagod ito at wala nang dating kayabangan at karangyaan sa kanyang kaanyuan. Cassie, mahinang bati ni Luis habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Salamat at pumayag ka na makipagkita sa akin bago ko umalis. Naparito ko para sabihin sa'yo, pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin at pinapatawad kita sa gulo na idinulot ng asawa mo. Kita niyang nagulat ang lalaki sa kanyang sinabi. Cassie, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong sirain ang tiwala mo? Oo, sagot niya ng may tapat ng ngiti. Dahil na-realize ko na kapag nagtanim ako ng galit sa'yo, ginagapos ko lang sarili ko sa nakaraan. At gusto kong linawin sa'yo, ito na ang huling beses na magkikita at mag-uusap tayo. Magbagong buhay ka, Luis, para sa sarili mo. Bahagyang napayo ko ang lalaki at dahan-dahang tumango. Salamat, Cassie. Patawad sa lahat at mag-iingat kang palagi. Ang pangalawang pag-uusap niya ay naganap sa paboritong parke ni Harry sa Laguna. Nakatayo ang lalaki sa ilalim ng malaking puno, nakatingin sa malayo, habang naghihintay. Nang makita siya nitong papalapit, binigyan siya nito ng isang malambing, ngunit may bahid ng lungkot ng ngiti. Alam ko na ang sasabihin mo, Cassie. Napahinto siya, tinitigan ang binata. Nakita ko kung paano mo tinitigan si Kuya Clyde noong gabing naroroon tayo sa ospital. Matagal na akong nagbago. Matagal ko nang pinatunayan sa sarili ko na kaya kong maging mabuting tao para sa'yo at hindi ko pinagsisisihan bawat segundong yon dahil ginawa ako noon na mas matatag na lalaki. Lumapit siya at marahang hinawakan ang braso ng binata. Salamat, Harry. Patawarin mo ko kung di ko may babalik ang pag-ibig na binigay mo. Sobrang pagpapahalaga ko sa'yo at proud na proud ako sa kung sino ka na ngayon. Pero ang puso mo ay nakay kuya pa rin mula pa nung una. Dugtong ni Harry nang may matamis ng ngiti. Tanggap ko, Cassie. Masaya ako dahil nahanap mo na ang totoong kaligayahan mo at huwag kang mag-alala. Mananatili akong pamilya at kakampi mo. Tumango lang siya at mabilis na niyakap ang binata. Ang huling pag-uusap at ang pinakamahirap para sa kanya ay naganap sa loob ng Anya's Coffee Shop, kung saan nakaupo si Harold sa may counter. May bandage pa sa kanyang ulo habang tinitingnan ng mga bagong ayos na bulaklak. Umupo siya sa tabi ng lalaki. Harold, bulong niya rito. Cassie, huwag ka nang humingi ng tawad.
Matagal kitang nakasama. Alam ko kung kailan ka masaya at alam ko kung kailan lang pilit ang ngiti mo. Si Clyde ang lalaki nagpapatibok ng puso mo ng totoo. Harold, hindi ko gustong saktan ka. Umiiyak na saan niya. Hindi mo ako sinaktan, Cassie. Ngumiti si Harold sa kanya. Ang makita kang ligtas, malaya at tunay na masaya sa piling ng lalaking mahal mo, yun ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa akin bilang kaibigan. Hindi mawawala ang anyas, Cass, at hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Nandito lang ako lagi. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-uusap na nagbigay linaw at kapatawaran sa kanyang nakaraan, naramdaman ni Cassie ang isang pambihirang gaan sa kanyang puso. Maya-maya isang sulat ang dumating sa kanyang mesa noong hapong yon. Magkita tayo sa lumang parola ngayong alas 6 ng gabi. Walang mga abogado, walang mga bodyguard at walang kumpanya. Ikaw at ako lang. Clyde. Napangiti siya habang hinahawakan ng sulat. Ang lumang parola, ang mismong lugar malapit sa lupain ng kanyang tunay na ama na si Don Rodolfo, kung saan nangarap siya nung bata pa siya bago siya dalhin sa mansyon ng mga Escudero. Alas 5 pa lang ng hapon, nagbiyahe na siya patungo sa kanilang tagpuan. Ang lumang parola nakatayo sa isang maliit na burol, nakatanaw sa malawak at tahimik na dagat. Sa itaas ng burol, sa gilid ng parola, nakatayo si Clyde. Nakatanaw to sa dagat habang ang hangin ay marahang gumagalaw sa buhok nito. Nang marinig nito ang mga hakbang niya, dahan-dahan tong lumingon. Dumating ka, bulong ni Clyde nang makalapit siya. Pinangako ko sa sarili kong haharapin kita nang walang anumang pag-aalinlangan, sagot niya habang lumalapit at tumatayo sa tabi ng binata. Ayoko lang magtago, Cassie. Ayoko lang maging tagapagtanggol mo mula sa malayo. Gusto kong maging lalaking hawak sa kamay mo sa harap ng buong mundo. Nilabas ni Clyde mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Nang buksan niya to, isang simpleng gintong singsing na may nakaukit na maliit na bulaklak ng mirasol, ang paboritong bulaklak niya. Ito ang ringside na binili ko nung gabing umalis ka sa hotel 7 taon ang nakakaraan. Iningatan ko to sa loob ng mahabang panahon sa pag-asang balang araw matatanggap mo ko. Tumingin siya sa singsing pagkatapos sa mga mata ni Clyde. Hindi mo na kailangan maghintay pa, Clyde. Umiiyak, ngunit nakangiting sagot niya. Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa mo, sa kabila ng lahat ng sakit at pagpapanggap, ikaw at ikaw pa rin ang tanging lalaking minahal ko. Pinalaya mo ako sa takot at ngayong gabi, pinipili kita. Isang napakalaking ngiti ang sumilay sa mukha ni Clyde. Dahan-dahan niyang sinuot ang singsing sa daliri ni Cassie pagkatapos niyakap ito at mabilis na hinagkan sa labi. Isang buwan ang lumipas matapos ng gabi sa lumang parola ng Batangas, ang magandang simoy ng hangin sa dalampasigan pinalitan ng isang maliwalas at napakasayang umaga sa malawak na garden ng Escudero Estate. Ang mismong lupaing minsang naging sanhi ng inggit, kasakiman at pagkawatak-watak ng pamilya. Ngunit ngayong araw ang malawak na damuhan natatakpan ng libo-libong puti at dilaw ng mga rosas mula sa Anyas Cass. Nakatayo ngayon si Clyde sa dulo ng may bulaklak na aisle, suot ng isang eleganteng beige linen suit. Ang kanyang dating malamig at nakakatakot na mukha napalitan ng isang payapa at nag-aalab ng ngiti habang nakatitig sa pinto ng garden. Sa gilid ng altar nakatayo si Harry bilang best man. Nakatitig to sa kanyang kuya ng may tapat na pagmamalaki at kaligayahan. Isang patunay ng matagal na hidwaan at kompetisyon sa pagitan ng magkapatid ay tuluyang natunaw sa pinalitan ng tunay na pagmamahal sa pamilya. Sa kabilang panig naman ng mga bisita nakaupo si Harold, katabi ang kanyang pamilya habang nakamasid sa paligid. Si Harold ay nanatiling co-owner at general manager ng lumalaking mga branch ng Anyas Cass. Nang tumugtog ang banayad at napakagandang melody ng biolin, dahan-dahan bumuka sa malaking kahoy na pinto ng garden. Lahat ng mata napako sa papasok na bride. Nakatayo doon si Cassie, suot niya ang isang napakasimpleng lace wedding gown na perpektong nakalapat sa kanyang magandang hubog. Wala siyang mamahaling diamante sa leeg, kung hindi ang simpleng kwintas na gawa sa perlas na pinamana ng kanyang tunay na ama. Maya-maya, dahan-dahang naglakad si Cassie patungo sa altar. Walang nag-aakay sa kanya, ngunit ang bawat takbang niya ay puno ng dignidad at tiwala sa sarili.
Nang makarating siya sa tapat ni Clyde, inabot ng binata ang kanyang kamay at marahang hinagka ng ibabaw noon. Napakaganda mo, Cassie, bulong nito. At ikaw naman ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo ngayong araw, Clyde. Nakangiting sagot niya. Nagsimula ang seremonya ng kasal. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, humarap si Clyde kay Cassie. Hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga, tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Cassie, panimula ni Clyde. Pinangako ko sa sarili ko noon, poprotektahan kita sa dilim. Kahit ibenta ko pang sarili kong kaluluwa at magmukha kong kontrabida sa mga mata mo. Pero ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng mga taong mahal natin, pinapangako ko naman na aalagaan ka sa liwanag. Hindi na ako magtatago sa likod ng mga lihim at kontrata. Ikaw ang aking tahanan, ang aking pangarap at ang aking buhay. Mamahalin kita sa bawat araw na ibibigay ng may kapal. May munting butil ng luha ang kumawala sa mga mata ni Cassie. Clyde, aniya rito? Akala ko noon ang puso ko ay tuluyan ng nadurog at nawala ng kakayahang magmahal muli. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na pag-ibig, hindi lamang basta tamis at saya. Ito ay sakripisyo, pagpapatawad at pagpili sa isa't isa. Salamat at pinalaya mo ko sa nakaraan. Ngayong araw ibibigay ko sa iyo ang buong puso ko at ang buong hinaharap. Ikaw lang, Clyde, magpakailanman. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Pahayag ng pari na mayroong malaking ngiti. You may now kiss the bride. Tinaas ni Clyde ang veil ni Cassie. Dahan-dahang niyakap ang kanyang mga braso sa bewang ng asawa. At niyukod ang kanyang mukha para sa isang napakatamis at walang katapusang halik. Nagpalakpakan lahat ng bisita, sina Harry, Harold at lahat ng tauhan ng Agnes Cass. Ang mga dahon ng mirasol at mga bulaklak ay isinaboy na sa hangin. Habang mag-asawa'y magkahawak kamay na humarap sa kanilang mga bisita. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagpapatuloy ang reception, naglakad sina Clyde at Cassie patungo sa gilid ng dalampasigan kung saan humahampas ang mga alon sa pampang. Nakatayo si Cassie sa mabasang buhangin habang nakasandal ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Clyde. Masaya ka ba, Mrs. Escudero? Bulong ni Clyde sa kanyang tenga. Higit pa sa masaya, Mr. Escudero, aniya rito. Tumingin siya sa malawak na dagat na may buong pananalig at pag-asa. Ang kwento na nagsimula sa laso ng pamilya, panloloko at pagtakas at ang pagdududa ay opisyal nang ang nagwakas sa pinakamagandang paraan. Sa piling ng lalaking handang maging kontrabida sa mundo para lang maging bayani sa kanyang buhay. Doon niya natagpuan ang kanyang walang katapusang masayang wakas. Aral ng kwento. Ang nakaraan at ang mga sugat nito ay hindi siyang nagtatakda ng ating kinabukasan. Ang mga pagpili, pagpapatawad at pagbabago at tupat na pagmamahal, ang tunay na humuhubog sa ating tinuturing na tahanan at kapayapaan. Kundi sa lakas ng loob, ang kwento ay nagpapakita na ang tunay na tagumpay sa buhay hindi nanggagaling sa paghihigante o kapangyarihan, kundi sa pagpapatawad, magbago para sa ikabubuti at piliin ang tamang pag-ibig sa gitna ng unos. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Cassie at ni Clyde. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nakinig. Sana po, suportahan ninyo ang mga paparating ko pang bagong kwento. Gusto ko lang pong hingin ang inyong opinyon. Gusto niyo po ba ng series na lang ang gawin ko ulit? Makikicomment po sana. Thank you po and keep safe everyone.